Hello mga kahabi, welcome back sa aking aviary. Kamusta kayo? Mga kahabi, ngayon ay hapon na. Yung mga alas 3 siguro ng hapon. So, late ako napagpakain ngayon. Pero okay lang naman since medyo marami pa naman silang natira bago ako nagpakain kanina, napansin ko. So, sure ako na hindi sila nagutom, mga ibon dito. So, update mga kahabi, ganun pa din. Yun. Hindi ko pa rin na isa-set up itong cage na ito kasi ang plano ay itong cage na to ay kakasako dun sa taas, imamount ko. Tapos meron pang isang cage na kukunin, ilalagay ko din doon sa taas para dalawa sila. Kaso nga mga kahabi, since busy pa, so ano muna, take things slow muna ako ngayon mga kahabi, no? So update sa ating mga ibon mga kahabi, itong tatlo na to, no, na kinapa ko sila nung nakaraan, kinapa ko yung pelvic nila. Doon nalaman ko na hen sila mga kahabi, no. So oh, no! Sa experience ko sa pag-aalaga ng African lovebirds mga kahabi, confident ako doon sa skill ko sa pagkapa ng pelvic bone sa pag-determine ng gender. Doon hindi ko sinasabing accurate ako, pero kapag ako kasi pag nagkapa ako, pag na-feel ko na female or male, no, 80% or 85% mga ganun, ano yun, totoo, no. Kumbaga, meron lang 15% chance na ano, na pwede akong magkamali. Doon ko sinasabi na expert ako, no. Kasi madali lang kapain mga kahabi as long as hindi ano yung pelvic ng mga ibon. As long as hindi masyadong tricky. No, madali lang siyang ano, madali lang basta pag na ano mo na, naka-experience ka na ng pailan-ilan, no, medyo madali na siyang gawin. So sa mga susunod yung vlog, papakita ko sa inyo or magbibigay ako ng tips doon paano mag-gender ng ibon without using DNA. No, especially dito sa mga lovebird, no, na hindi mo madidistinguish yung gender ng ibon through physical appearance, unlike dun sa mga parakeet, no. Sa parakeet madedetermine mo kung ano yung male and females base sa kulay ng ilong. Sa mga finch, yan. Sa mga finch, appearance din, no? Yung female, usually medyo dull yung kulay nila compared dun sa male. Yung male, pareho silang green, pero yung green ng male mas dark, mas makulay. Yung dilaw ng male mas bright. Napansin nyo? Ganyan. Dito sa mga African lovebirds mga kahabi, hindi wala siyang ganun. Ang male at female, same ng traits, same ng itsura. So mga kahabi, itong mga kakatil natin, hindi ko alam kung anong gender na ito, pero kasi magkapatid to. Kaya wala akong plans sa kanila, wala akong balak i-breed sila and all, no. Ganyan lang. Alaga lang sila dito sa flight. Though meron akong plan na mag-acquire ng isa pang flight na malaki. Siguro sa future, makikita nyo na lang kung anong plano kong gawin doon. Makikita nyo kung anong gagawin ko doon. So, ito mga kahabi, nanonood pala ako ng mga pet market, ng mga nagbe-binge watching ako sa YouTube ng mga pet market sa Malabon, sa Grotto, sa Bukawi. So nakakaano mga kahabi, no? Nakakainggan yung makakita ng ganon. No, nakakainggan yung makakita ng ganon, no? Nakaka-entice, parang ang sarap bumili. Ang sarap bumili pag may nakikita mo doon, no? Parang ang sarap pumunta doon, may pagtawaran, tapos parang ang sarap bumili ng ibon, no? Pera na lang talaga, kulang. Pera na lang kulang. So anyways mga kahabi, ang plano ko, yan, 2 pair ng African lovebirds, which is ito. Sure ako ito, puro female to. So either dalawa rito i-dispose ko, kikip ko yung isa, which is most likely yung Lutino dahil gusto kong mag-keep ng Lutino, or gagawin kong 3 yung breeding pairs ko, no. I will go out of my word na 2 pairs lang. Tapos dito sa taas meron na tayong pair ng Golden Finches. Bala ko mga kahabi, bala kong mag-add pa ng at least 2 pairs ng Golden Finch. Kasi meron na ako ng greenback, bahala ko naman mag-add ng at least 1 pair pa ng 1 pair ng yellow back, tapos 1 pair ng blue back, no? So mga kahabi, ang ugali ko kasi pagdating sa mga ganyan, may pagkaano kasi ako may pagka, paano ba,
may pagka-obsessive ako sa ganyan. No? So parang hanggat hindi ko siya nakukuha, parang lagi siya nasa isip ko. No? Parang ganon. Gusto ko siyang lagi ko siya naiisip. So ngayon, most like lagi ko naiisip yung golden finch, yung blue back saka yung yellow back na na series. So mangyayari diyan, kung sakaling gano'n na mangyayari doon sa taas, ilalagay ko kasi ito itong zebra finch natin, and I stand corrected mga kabi, itong zebra finches natin ay penguin pala ng mutation. Hindi siya normal na zebra finch, penguin siya, penguin. Yan. So ilalagay ko siya doon sa taas, itong penguin, one pair. So ang balak ko, isang double cage sa isang pares para dito sa mga finches. Pero ang mangyayari dito, ang plano ko, itong zebra finch na penguin, balak ko siyang ilagay sa double cage. Tapos hahatiin ko. Hahatiin ko. Kasi nga yung rule ko, gusto ko ng 2 pairs of each kind mga kabi. At least, para kapag nagkaanak sila ika-cross ko. So since limited ako sa area dito mga kabi, kung papansin nyo naman, ayan alisin ko yung bike na yan dyan. Ayan, ito lang yung area or space na meron ako. Bala ko maglagay ng isa pang double cage sa taas. Doon ko ilalagay yung zebra finch natin. So probably mag-acquire pa ako ng isa pang penguin mutation ng zebra finch para dalawa sila. Diyan yon. Dito maglalagay tayo dito ng isa pang cage. So bala ko ilagay dyan isa pang pair ng golden finch. So since 2 pairs ng golden finch pa yung gusto kong i-acquire, biggest line mga kahabi, pinakamalaking line na mga hobbies, mapaisda, mapaaso, mapaibon, na okay na ako sa ganito karami lang na ibon. Hindi na mayayari yung mga hobby talagang siguro kahit sa mga tamiya, basta lahat sa lahat ng mga hobby parang laging walang parang walang contentment. walang hindi na ako kontento talaga dumadami. So meron pa akong space dito, kung sakali pwede ko itong i-utilize. Pwede pa ako maglagay dito ng at least 4 pa na double cage. Magkaapat tong dalawa tapos dalawa. So naglalaban ang isip ko mga kabi, kasi meron akong nakitang kay paring Roy. Meron akong nakitang napakagandang mutation ng zebra finch kay paring Roy. So balak kong kumuha rin ng dalawa sa kanya. Do hindi pa ngayon kasi medyo kailangan ko munang i-prepare yung aking budget para doon, no? So since sabi natin plan mangyari, magkatotoo, since 4 yung cage, magkaroon tayo dito ng isang cage para sa golden finch. So magiging 4 na yung pair natin ng golden finch. Yung pair ng zebra, since meron tayo nun, kukuha tayo yung plan na kumuha kay paring Roy. Tapos yung matitirang isa, mga kabi, balak hindi naman balak, pero parang gusto kong mag-alaga ng pair, at least 2 pair ng budgie, yung mga malalaki, mga big size gaya ng dati. Kasi parang iba kasi yung budgie mga kahabi sa parakeet. Iba yung demeanor niya, more on parang medyo mas gentleman, mas stoic sila, mas composed, di kagaya nung parakeet na parang bang spoiled, parang mas gusto ko yung tindig nung budgie. So ewan ko, bala kong mag-acquire ng 2 pairs ng budgie, no? Tapos I think that's all mga kabi. Dito naman sa African, medyo namamatay yung ko bigla parang gusto kong, hindi ko alam, baka hindi ko na i-breed itong mga to, depende mga kabi, no? Tingnan natin, kasi parang biglang napunta na-inlove ako bigla dito sa zebra finch, sa golden finch, sa mga finches, no? Kasi ganda nga naman talaga. Ang kulay, parang kulay candy. Mukhang malapit na to mag-breed. Mukhang nagpe-prepare na sila sa nesting phase, kasi ayun yung nesting material, inahakot na nila.
Same here. Mapapansin nyo yung cage dun sa taas. Ayun yung nesting material, no? Hinakot na nila sa nest box. Tapos mga kabi, ang mapapansin nyo, meron tayo ditong Society Finch. Ang Society Finch, kilala sila sa pag-foster. Magaling sila bubuhay ng inakay. So I was told mga kahabi na ng aking good friend na kailangan kong mag-prepare kung gusto kong mag-thrive sa pag-breed ng finches or ng mga fancy finches, yung mga ito, mga gold yan, mga high mutation na zebra. Kailangan ko ng help ng foster from Society Finch. So bala ko magkaroon ng parang at least meron ako ritong isang cage ng triple cage ay sa taas. Meron ako yung triple cage. So bala kong alisin yung nest box niyan. Nest box kasi niyan pang parakeet. So alisin ko yan. Tapos bala ko ilagay diyan. Bala ko mag-acquire pa ng dalawa pang triple cage. Bala magiging siyam sila. Bala kong kumuha ng siyam, no? At least siguro mga 9 pairs ng Society Finch, no? Yun lang ay in the spectrum, no? Yung mga plans, pero wala pa namang assurance yun, no? Kasi nga hindi ko siya pa magagawa agad-agad dahil required ng budget. So skip ng ads para magka-budget tayo. Kasi ginagamit ko rin sa aviary right now, extra budget ko. So sana magkaroon ng self-sustaining siya after running sometime. Maging self-sustaining siya, tapos lahat ng budget na kukunin natin para sa aviary is sustain din ng aviary or ng channel. Meron tayong mga kabi pala, meron tayong bagong ibon, dalawa. Pero this time hindi naman siya para sa akin mga kahabi, para siya sa tatay ko. Kasi yung tatay ko mahilig siya mag-alaga ng certain itong ibon na to dati. Tapos parang gusto ko siyang regaluhan, no? Kasi parang napipili ko gusto niya mag-alaga ulit. So nag-acquire ako, kumuha ako ng pair nitong ibon na to. Hindi, na-acquire namin ito pala Sabado mga kahabi. So Monday ngayon. So ilang days na sila rito sa amin, at least 2. So ito papakita ko mga kahabi. Ayan. So nag-acquire kami mga kahabi ng fancy pigeon. Ay ng racing pigeon. Sorry, fancy pigeon. Nag-acquire kami mga kahabi ng racing pigeons. Yan. Ito ay pinaamot sa akin ni aking naging kaibigan ko rin sa pag-aalaga ng African lovebird, si Roel Punsalan. So check niyo siya mga kahabi, meron din siyang Shopee. Nagbebenta rin siya ng mga bird essentials. Ayan. So meron tayong black checkered at black checkered na white feather. So ito mga kahabi, ito yung magiging umpisa ng linyada natin. Tagal na rin ako hindi nagkakalapati mga kahabi, kaya excited din ako. Yan. So nang tatay ko medyo poker face, pero alam ko nung nakita niya to na excite din siya eh. Kasi nga ang tagal na rin namin hindi nagkakalapati. Easy. Ito mga kabi. Sana wag makawala, hindi epic fail tayo. Ayan mga kabi, meron din tayo dito. Ayan. Magandang linyada rin to mga kabi. Ayan. Hindi ko na sabihin kung sino dahil ayoko muna magmagaling. Wala pa ako masyadong alam dito sa larangan ng ng pigeon racing. Marunong lang ako magparonda yung bata ako. So mga kabi, yan. Kalapatids on the house. So what's up sa inyo mga kalapatids. So sa tatay ko yan. So soon gagawa daw siya ng loft niya. Tapos balak kong i-influence na mag-acquire pa ng isa para siyempre para pag isang pair lang yung meron ka, parang hirap mag-establish ng loft. So, parang sa ibon din ganun, pag meron kang one pair lang, pag nanganak na yung pair mo, yung mga anak nun matagal pa magmamature, tapos yung inaasahan mong magbe-breed is yung initial pair mo na isa. So maganda kapag dalawa, no, double time, tapos pag nag-mature yung mga anak nila, sila yung pagko-cross mo. So I guess yun lang mga kabi. Sorry for sorry for wala masyadong update. Ayun lang, plans, no. Do yun yung lang update natin ngayon. Gusto ko mas maging active sa channel na ito sa pag-YouTube. So
gusto ko updated kayo para alam niyo yung mga nangyayari, kaganapan ng mga plans dito sa aviary natin. So mga kabi, yun lang. Kung gusto niyo itong video na to, please hit that like button. Share this video mga kabi. Comment down below kung may gusto kayong sabihin, itanong at may gusto niyo magpa-shoutout. And share this video na rin mga kabi para dumami yung mga kahabi natin. So yun lang for now. Hopefully sa mga susunod na vlog, medyo may konti ng kaganapan. I guess yun lang. Kaya na lagi ko sinasabi mga kabi, ingat lagi. God bless and happy bird keeping.